Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Thursday, June 4, 2026. So, talagang downtrend yung yung galaw ng index natin. So, another bad day sa Philippine market natin. So, nag-drop ng negative 0.69% and nag-close tayo ng 5,911.93. So, medyo malinaw na ngayon yung downtrend ng charts natin. So, magulo kasi sa Senado sa Philippine natin, no? Siniplex, sabi nila doon sa balita kahapon. Okay, so yun pa rin naman yung iniinda ng market natin, yung political tension sa Senado at saka yung impending na impeachment ni VP Sara naman. Okay? So sa global market, nag-drop din sila. So pa-drop ngayon yung futures ng US market, Europe mix, tapos majority ng Asia markets laglag din. Pero dito sa cryptocurrency, malakas yung drop eh. Ayan. So nakita ko yung alaga ko si Sol, 67 na lang kanina. So nag-drop sila ng halos 10%. Ayan, bargain natin tayo mamaya sa mga cryptocurrency. Silipin natin yung mga galawan po nila. Okay? So dito naman sa Philippine markets, meron pa rin namang mga gumalaw pero hindi ganun kalaki. Yung mga may volume natin, nasa 4% lang yung mga galawan po nila. So expected naman kasi bearish yung sentiment ng market talaga. Okay? So nanguna sa listahan ko, yung mga winners, CNPF is 4.37%. Hopefully bounce na kasi nasa bandang ilalim, oversold na rin yata ito eh. So meron siyang 15.53 million net foreign buy. Tapos si Tugs nag-up na, eto pumitik na talaga, shoot up na, no? 4.17% parabolic. So minus 319K net foreign sell. China Bank nag-bounce 3.44%. Ito, oversold na rin, di ba? So 2.17 million net foreign buy. JT Cap, medyo nag-double bottom na yata to. So 2.53%. Meron siyang 8.64 million net foreign buy. Tapos si Atlas Mining, ito bumagsak. Negative 4.89%. 1.8 million net foreign buy. Tapos si Petron, ito lalim na ito eh. Negative 4.26%. Meron siyang 1.19 million net foreign sell. Okay? So, bad pa rin yung situation ng markets po natin. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako as usual dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat sa mga usual viewers sa market. Check mo na lang po yung mga vlogs natin, daily vlogs. Tapos sa company reviews, walang bagong IPO. Si Merrimart yung bagong magdi-delist. Tapos sa profit or loss sa market, mga sample trades, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learning sa market po. So check mo na lang. Sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader. Crypto ko to para sa crypto-related vlogs. Tapos sa social media Facebook account na Palawi Trader, nawala siya. Ayan. So check mo na lang po yan, yung mga posts natin at saka dito sa Facebook page. Sa Twitter, konti lang yung na-post natin dito. Nangyari dito. May na yung internet natin. Okay, dito muna sa pinaka-summary ng index. So, tinamaan si services. Nag-drop na si ICT, negative 2.23%, followed by, nag-drop din pala yung mining, negative 1.42%. Kala ko si 80 lang yon. So, ang berde lang natin finance. Magtataas na naman kasi ng interest rates. Kaya si finance ang buhay dito sa index. Okay? So, nag-close pala tayo negative 0.69 nga and then 298 million net foreign sell. Foreign funds bought, BDO, BPI, China Bank, FGen, Manila Water, CNPF Emperador, ABG, Aboitiz Equity, REITs, TEL, Cebu Plus, APX at saka si AT. Foreign funds sold, PNB, Security Bank, ASEN, AP, DNL, FB, CICMI, ACAGI, Alicrit, MEG, Globe Converge, ICT Tube, CU, Bloomweb, Pure Gold,
Robinsons Retail 7-11, Nickel OGP, saka si PX. Ayan, binenta yung mga mining stocks natin. Okay? So ICTSI elevates Coulson, positions Gonzales for broader strategic role. Ayan. So good news para kay ICT yan. When Merrimart Consumer went public in 2020 at 1 pesos, 1 pesos dati yan ha. Many small investor were not just buying into a grocery chain. Yun nga lang, ibebenta na yun, magdi-delist na. So hindi naman natin mapipigilan to si ano si Mary Mart na mag-delist. Dito is in talks with foreign investor to raise fresh capital as it pushes to double its 5G coverage to 50% from the current 25%. Okay. So top line, receive SEC order of registration for shelf of up to 150 million perpetual naman yan, preferred shares. So top line, meron siyang follow-on offering. So check nyo na lang po. Tapos ito ba yung nabasa ko na 9%? Lino, 9% yung ano nyo. Okay, hopefully maganda yan para kay top. Nickel makes initial payment for 20% interest in Kazakhstan copper mining. ICT unit bought Kragea in Brazil. Ayan, nag-expand si ICT. Security Bank, AC, may partnership. ICT, Australian unit, Victoria International Container has added hybrid automatic container. Tapos sa laglag, yung galawan sa US market kagabi. Breaking news. So si Chis Escudero yung nag-break ng tie, di ba? So kailang maraming sabi bumilimbing daw si Chis Escudero. Ewan ko lang kung, di ba tinatanong siya kung sino ba yan, si Lacson kahapon kung itutuloy pa ba yung ano niya. Di ba may pending din siya na alleged, di ba yung namigay ng 70 million yata o 50 million na na gift sa kanya. So doon siya naging mainit. Si TAP forms Singapore unit. Ayan, hopefully good news. East West partner with AC Health subsidiary. ICT, ano yun? SMPH postpone the fourth tranche of fixed rate ban. Jollibee is reinforcing food safety. And then yung mga news, White's Airport attack. Ayan na naman. May atake pala as fresh Iran-US strikes strain ceasefire. Ayan. Solar project bust. Okay, mainit ngayon si Leandro Libiste. Mainit ngayon mga politician, no? Pag may nasilip sa kanila, yari na sila. Hindi sila titigilan ng government natin. Okay po. So, patalastas ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Check na lang po yung ating Patreon channel naman. Okay? So, punta tayo dito sa galawan ng market. So, gaya ng drawing natin kahapon, itutuloy natin siya. So, pa-downtrend kasi yung binubuo niyang formation. Hindi man siya oversold yung index pero bearish. Kasi hindi siya makalampas dito sa RSI 50 level. And titrade pa ba during this time pabagsak yung yung market natin. So 5911.93 and then 298 million nga yung net foreign sell. Okay? Super bearish yung markets natin. So punta tayo sa mga winners, CNPF. Ito lang yung kailang downtrend pa rin naman siya, di ba? So 4.37%. Si Tugs, 5, ito, nag-breakout. 4.17%. Wala namang volume kasi itong mga to. Si Fruit, walang volume. JT Cap, 2.53%. And then wala na ako nakita dito na magandang stocks ayan. So 1% na lang yung mga galawan. Sa losers, laki ng drop ni Prit. Minus 10%. Lumabas yung ayun negative earnings kasi shutdown to, di ba? So minus 10.48%. Tapos si Ali, yan, nauna sa drop ulit. 14 pesos na lang, oh. Dati 30 to si Ali natin, ayan. Oh, bargain, sale. Minus 4.76 si dito, minus 3.9. Mukhang hindi natuloy yung niya. Yung bounce, DHI minus 3.6%. Okay? Ayan, ayoko na basahin yung iba, mapula. Sakit sa mata. Okay? So, yun yung galawan na market natin. So, dito sa, mix pala yung galawan ng US futures. So, S&P futures,
negative 0.49, Dow Futures plus 0.4, Nasdaq Futures minus 1.21%. Ayan, laglag. Tapos European stocks mix. Pero Asia market, ayan, laglag din po lahat. Sabay-sabay na tayo. Kasama na yung Asian markets. And then yung crypto, ayan, sale. Ayan, lalaki ng drop po, 6%, 7%, 9%, 8%, 10%. Ayan. Sale. Ayan. Bitcoin, 62K. Ethereum, 1.7. Si BNB, 593. XRP, 1.15 na lang. Oh. Si Sol, ayan, lalim. 68 na lang. Tapos sana si Dodge, 0.09 pa rin siya. Pero drop din siya ng 6.99%. Okay? So, wala na tayong mapuntahan. Saan tayo pupunta sa mga equities? Wala, no? Antayin natin itong mag-reverse. Okay, so punta tayo sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin si CNPF. Tignan na lang natin yung mga gumalaw kahit mababa yung galawan. Okay, so lalim din ito. So simula na maghiwalay sila ni MA100, so drop na siya ng 33%. So bearish na rin, di ba? Kasi more than 20% yung drop. So tignan natin kung yan yung bottom. Kasi pabuhos pa rin naman yung niya. Ayan. So ito yung pinaka-trend niya ngayon. Hopefully, yan yung bottom niya. And then, MA20, yung pinaka-resistance area natin. Madodrawing mo yung pagka-downtrend ng mga channel natin. Okay? Bearish. So, nag-close siya 26.3, 4.37%, and then 15 million net foreign buy. Okay? So, may push ng konti. Next. Ayan. Next, si Tugs. Lalim ng E natin. Okay, si Tugs naman, breakout. Piso na. Saan ba yung support natin? Dito sa 0.88, ayan, piso na. Congrats. Buti pa si Tugs natin. 1.12, yung pinaka-next na resistance. So, yung trend natin sa kanya, parabolic siya, is MA9. Ayan, overbought pa rin naman. So, 80 yung RSI niya. Okay? Binobomba, oh. May taga-push ng price action natin. So, nag-close siya piso, up ng 4.17%. Okay? Okay, pinupush si Tugs. Wala po tayong balita kay Tugs. Next, China Bank. So ito nasa ilalim din to eh. Yan. So after na malakas na buhos, nag-bounce. Tingnan natin kung yan yung bottom. Ayan, bearish yung yung RSI malapit lang dito sa 30 level natin. So parang yung galaw ni CNPF, diretso din yung drop. Ito yung pinaka-trend channel niya. MA20 din yung pinaka-main na resistance po nitong si China Bank. Okay? So nag-close siya 54.2, up na 3.44, and then 2.70 million net foreign buy. Okay? Next, JT Cap. Ito at least maganda yung niya. Ayan, hindi pala double bottom reversal. Kasi nag-breakout siya dito sa MA20. Ayan. Ang bantayan nyo na lang, holders, kung magtutuloy yung higher low niya, no? Okay? So, okay din yung RSI niya. Nakalusot na sa RSI 50. Tingnan natin kasi kaya lang, hindi rin naman ganun kalaki pala. 8 million lang yung net foreign buy. So, nag-close siya na 487. Nasa yung resistance. Nandito sa 518. Malapit lang. So, 2.53% up and then 8 million nga yung net foreign buy. Okay? So, doon naman sa bumagsak, Atlas, mining, okay, nahirapan siya, no? Bumabalik ko yung yung trend natin. Pero MA100 pa rin naman yung pinaka-trend support. Tapos okay, mukhang failed yung yung retest natin dito sa 9.7. Okay? So tignan na lang natin, hopefully magbago yung sentiment ng market. So nasa bull side pa rin naman siya, higher low. So nag-close siya 8.94 minus 4.89%. And then 1.8 million net foreign buy. Then lastly, si Petron, lalim na nito. Akala ba mahal ang gasolina? Bakit bumagsak si Petron natin? Ayaw naman sa kanya. Wala pang bottom ha. So hindi pa natin confirm. Actually, breakdown kasi ng support. May trend ba? O may konting trend.
si Petron. Abangan nyo na lang sa support level. Pero kung titignan mo yung earnings niya, parang okay to eh. Hindi. First quarter, lugi pala to. Ayan, minus 55%. Pero yung annual niya, okay siya. Yan. Ewan ko, bakit? Ganun, no? Dapat nga mas mataas yung niya kasi in demand siya, di ba? Nagkakaubusan nga ng ng gasolina. Yan, oversold. So, tignan na lang natin bukas, bounce to. So, 2.25 closing price kasi tagal na dito. Minus 4.26% and then 1.19 million net foreign sell. Okay? So, pangit tignan ng mga alaga natin kasi downtrend yung mga stocks. Actually, ang daming oversold pero nandito pa sa 5.9 pa rin si PSE. Hindi, gawa pala yan ni ICT. Binuhat niya tong siguro to 3 araw na berde yung market natin. Okay po, so yun na lang muna. May isang araw pa tayo. Tapos, June 12 ba yung Friday next weekend? May holiday na naman. Okay, so bago tayo close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka sa group. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo na lang. Wait mo yung mga vlogs natin. Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po sa group natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.